Ilang araw pagkatapos, umalis sila sa Imperial City at malapit nang marating ang kanilang sariling teritoryo. Sa daan, nagtanong si Aiden tungkol sa mga sugat ni Ro. Sumagot si Ro na salamat sa Holy Potion na ibinigay sa kanya ni Aiden, mabilis na gumaling ang kanyang mga pinsala. Siya ay labis na nagpapasalamat na nagsimula siyang umiyak, na nag-udyok kay Aiden na paalalahanan siya ng may ngiti na alagaan siya upang makabawi. Pagkatapos, ng may ngiti, sinabi ni Aiden kung gaano ka mapagbigay ang Imperial Family, na nagbigay sa kanila ng sapat na ginto upang bumili ng ilang mga mansions. Iyon ang dahilan kung bakit nagdala siya ng mga regalo para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pumili pa nga siya ng ilan para kay Alice at nagtataka kung magugustuhan niya ang mga ito. Habang tinitingnan ng isang partikular na regalo para sa kanya, inaasahan niya na baka siya ay maging isa. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sila sa Maryland City, ang puso ng teritoryo ng Remis. Tulad ng inaasahan, sa sandaling pumasok si Aiden sa kanyang domain, sumabog ang karamihan sa mga pagsigaw, na agad na ikinairita sa kanya. Nagtataka siya kung paano kumalat ang mga chismis ng ganoon kabilis. Casual na, pinaalalahanan siya ng Underlord na ang mga chismis ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa hangin. Sumagot si Aiden na hindi siya masasanay sa mga masyadong masayahing pagtanggap na ito. Ngunit pagkatapos ay mayroong isang bagay na nakatawag ng kanyang pansin. Isang bagay na napaka-outrageous na halos bumagsak ang kanyang panga. Sa gitna mismo ng plaza ay nakatayo ang isang napakalaking, gintong, flashy, at medyo nagbubunyag na statue ng kanyang sarili, na nagpapahayag ng isang heroic pose tulad ng isang uri ng dramatikong tagapagligtas. Lalo siyang natakot nang malaman na ang kanyang ama ang nag-utos ng statue pagkatapos marinig na natalo ni Aiden ang isang troll. Si Ro, samantala, ay nakatingin sa statue na may kumikinang na mga mata, tunay na pinahahalagahan ang sculpted body, na nag-udyok sa Underlord na magsuka ng may drama. Sumigaw si Aiden sa Underlord na huwag magsuka sa kanyang katawan habang si Ro ay galit na sinusubukang pakalmehin siya. Nang maglaon, nang marating nila ang Reyes Mansion, inutusan ni Aiden si Ro na ibigay ang mga regalo habang siya ay pupunta upang makilala ang kanyang ama. Galit pa rin siya tungkol sa stunt ng kanyang ama tungkol sa paglalagay ng isang nakakahiya na statue sa gitna mismo ng lungsod nang hindi man lang nag-abala na tanungin siya. Sa sandaling iyon, napansin niya ang mga servants na nakasuot ng kakaibang malungkot na ekspresyon. Nalilito, inaakala niya na ito ay dahil sa katawa-tawa na statue, na nagpapataas lamang ng kanyang pagkairita. Kumatok si Aiden sa pinto ng kanyang ama, handa nang banggitin ang nakakahiya na statue. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng marami, humingi ng paumanhin ang kanyang ama. Nag-assume si Aiden na ang paumanhin ay para sa statue, na iniisip na masama ang pakiramdam ng kanyang ama tungkol sa pagpapamukha sa kanya bilang masamang tao. Gayunpaman, ang malungkot na ekspresyon ng kanyang ama ay nagpatigil sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag ng kanyang ama ang isang bagay na mas masahol pa. Si Joseph at si Alice ay dinala sa Inquisition ng Sacred Flame. Ipinapaliwanag ng ama ni Aiden na ang mga individual na ito ay nag-claim na mga fugitives mula sa order at sinubukan ng kanyang ama na pigilan sila. Gayunpaman, si Joseph ay nagboluntaryo na sumama sa kanila. Nagtanong si Aiden kung dadalhin sila sa headquarters ng Sacred Flame at kinumpirma ito ng kanyang ama. Hindi nagsalita si Aiden pagkatapos nito sa kabila ng pagtawag ng kanyang ama sa kanya. Ang kanyang ama, na nag-aalala pa rin, ay nagpaalala sa kanya na ang paglaban sa tatlong orders ay maaaring magdulot ng pagkasira sa kanilang pamilya. Nang may pekeng ngiti, sumagot si Aiden na gusto lang niyang magpaalam. Ang kanyang ama, bagaman malinaw na nag-aalala, ay naghiling sa kanya ng isang ligtas na paglalakbay. Sa labas ng opisina ng kanyang ama, nagkomento ang Underlord na nagkukunwari lang si Aiden. Sumang-ayon si Aiden na ipinapaliwanag na kung sinabi niya sa kanyang ama ang kanyang tunay na intensyon, susubukan siyang pigilan ng kanyang ama. Ngunit galit siya na kinuha ng order ang kanyang mga tao nang walang pahintulot niya. Ang kanyang layunin ay malinaw. Kung hahawakan nila ang mga ito, sisirain niya ang order. Sa kanlurang kontinente, mayroong tatlong pangunahing holy orders. Ang Church of the God of Slaughter,
ang Church of the God of Law, at ang Order of the Sacred Flame. Ang mga lugar na ito ay kumakatawan at nagsasalita para sa mga Diyos. Kaya kahit ang Empire ay hindi maaaring labanan ng mga ito, mayroon ding mga saints, mga tao na pinili ng Diyos upang kumatawan sa kanilang order. Sila ay nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao, na nagbubunyag ng kanilang banal na kalooban at kapangyarihan sa mundo na ito. Habang naglalakbay, nagmumuni-muni si Ro sa dahilan sa likod ng pagkuha ng Order of the Sacred Flame kay Alice at Joseph. Sa loob ng higit sa isang dekada, ang simbahang ito ay hindi pumili ng isang saint, na nagiging naiiba ito mula sa iba. Sa ganitong paraan, ang Sacred Flame ay medyo mahina na ngayon dahil sa kawalan nito ng kakayahang makagawa ng isang saint. Iyon ang dahilan kung bakit ang order na ito ay nawalan ng halos 1/5 ng dating kapangyarihan nito. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng kanyang wagon driver na dumating na sila. Agad na nagsuka si Ro. Habang ang ating binata ay nakakaramdam ng isang alon ng nostalgia tungkol sa kanyang mga araw bilang mercenary, na naglalakbay sa mga wagons tulad nito pagkatapos magising sa katawan na ito. Binalingan niya si Fauvel at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanya na makarating sa oras. Sinasawalang bahala ni Fauvel ang pasasalamat dahil malinaw na gusto niyang gawin ang mga pabor para sa kanyang mga regular na customer. Alam ni Aiden na ang mga merchants mula sa Merchant Guild ay medyo pamilyar sa mga ugat at nagpopondo sa mga shortcuts. Iyon ang dahilan kung bakit nagnegosyo lang siya sa guild ni Fauvel mula nang ibenta ang troll na iyon. Nang makita ang kondisyon ni Rose, sinabi ni Aiden sa kanya na magpahinga muna siya, dahil mukhang baka masuka pa niya ang almusal kahapon. Ngayon ay inoobserbahan niya ang Temple of the Sacred Flame, na umuunlad pa rin sa kabila ng lumalaking kahinaan ng order. Marangya at marangal sa ibabaw. Mayroong isang bagay na nakakabahala tungkol sa lugar, isang eerie calm na nagmula sa sariling self-imposed seclusion ng order. Binanggit ito ni Fauvel kanina, ngunit ngayon ay nakikita ito ni Aiden ng personal. Ang mga tao ay dumarating na naghahanap ng pagpapagaling mula sa Sacred Flame, ngunit tinataboy sila ng mga gwardya. Ang mga pintuan ay nananatiling sarado, ang mga sagradong bakuran ay tahimik. Ito ay ang panahon mismo kung kailan dapat bumauhaw ang mga pilgrim sa mga lansangan sa paghahanap ng mga pagpapala at paggaling. Gayunpaman, ang katahimikan ay nananatili. Mabilis na nag-connect ang mga tuldok ni Aiden. Ang seclusion na ito ay dapat na may kaugnayan sa pagkuha kina Joseph at Alice sa order. Si Fauvel, na laging nagdududa, ay usisang nagtanong kung paano nagpaplano si Aiden na makapasok sa loob. Si Aiden ay nagbigay lamang ng isang vague response, na nagsasabi na mayroon siyang sariling paraan. Sapat na yun upang maging malinaw na nerbiyoso si Fauvel. Sinasabi ng karanasan sa kanya na anuman ang nasa isip ni Aiden ay tiyak na magiging magulo. Ilang sandali pagkatapos, si Aiden ay nakatayo sa harap ng isang monk na nagbabantay sa pasukan at kalmado siyang nagpakilala, na nagsasaad na mayroon siyang mahalagang negosyo sa loob. Humingi ng paumanhin ang monk habang ipinapaliwanag na kahit ang isang lord ay hindi pinapayagan na makapasok dahil ang order ay sarado sa lahat ng mga outsiders, ngunit iginiit ni Aiden, ang kanyang boses ay mas matatag ngayon. Gayunpaman, tumanggi ang monk. Ang kanyang pasensya ay nauubos, sa wakas ay umatake si Aiden. Isang suntok ang nagpadapa sa monk sa lupa. Nagalit, ang isa pang monk na malapit ay sumigaw. Galit na may isang tao na maglakas loob na atakehin ang isang monk ng order. Hindi natinag si Aiden. Nang walang pag-aalinlangan, bumaling din siya sa kanya, na inaatake ang tinatawag na mga protectors ng sagradong lugar. Habang pinapanood ang eksena, napabuntong hininga si Fauvel sa loob, hindi nagulat na ang mga ugali ng kanyang lord ay nananatili ng may parehong kagandahan. Bago pumasok sa order, hiniling ni Aiden sa Underlord na manatiling maingat, na napansin kung paano ang lugar ay bumubulong sa banal na enerhiya. Sumang-ayon ang Underlord na ito ay malayo sa kanyang paboritong lokasyon. Habang ang mga pintuan ng order ay bumukas, ang mga monks sa loob ay unang nag-assume na nagsisimula na ang kanilang shift. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago sa alarma nang mapagtanto nila na may isang tao na talagang nagawang makapasok.
Samantala, nagtanong ang Underlord kung alam niya ang eksaktong lokasyon ng pamilya ni Joseph. Dahil impulsive tulad ng dati, malinaw na walang ideya si Aiden. Nang tanungin kung paano niya planong hanapin sila, simpleng sumagot siya sa kanyang karaniwang vague na paraan na mayroon siyang sariling paraan. Ang mga monks, na naiintindihan na naalarma, ay mukhang handa na siyang patayin para lang sa paglabag sa kabanalan ng order. Ang Underlord, tuyo tulad ng dati, ay nagtaka ng malakas kung ang plano ay labanan ng bawat monk sa gusali. Inamin ni Aiden na hindi siya ganoon kabaliw. Nagplano lang siya na i-activate ang kanyang Ring of Swiftness, sapat lang upang patunugan ang Bell of Lamentation at magdulot ng ilang chaos. Siya ay sumugod patungo sa lokasyon ng kampanilya. Ayon sa sariling mga patakaran ng order, kung ang isang tao ay nahaharap sa isang matinding problema, sakit, o malalim na pagdadalamati, pinapayagan silang patunugan ang Bell of Lamentation, na nagbibigay sa kanila ng isang audience sa pinuno ng order ng walang anumang pagkaantala. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimulang abusuhin ng mga tao ang pribilehiyo na ito para sa mga walang saysay na bagay. Upang maiwasan ang patuloy na pagkairita, ang order ay walang pagpipilian kundi ilipat ang kampanilya sa isang lugar na halos imposible na ma-access. Ang Underlord ay tuyong sinabi na magiging mas madali na lamang na alisin ang kampanilya ng ganap, ngunit hindi nila magagawa dahil ito ay protektado ng batas. Habang naglalakbay si Aiden patungo sa bagong lokasyon ng kampanilya, mabilis na napansin ng lahat. Ang mga utos ay ibinigay upang harangin siya bago niya ito maabot. Malayo pa rin siya sa kampanilya at napagtanto niya na kailangan niyang i-activate ang Ring of Swiftness sa ikatlong pagkakataon, sa kabila ng mga epekto nito. Sa wakas, nakita niya ang kampanilya at ang kanyang mukha ay lumiwanag sa bagong determinasyon. Kailangan lang niyang patunugan ito ngayon, ngunit bago pa man niya ito maabot, mayroong isang tao na nakahabol mula sa likod at sinubukan na atakihin. Sa kabila ng malapit na tawag, ang ating binata ay dumulas palayo mula sa atake, na halos hindi nasugatan. Siya ay tunay na nagulat. Kung sino man ang umaatake na ito, nagawa niyang maabot siya kahit na ginagamit niya ang Ring of Swiftness. Ang monk ay nag-claim na siya ay lumalampas sa iba pang mga monk sa kapangyarihan, ngunit tumanggi siyang hayaan si Aiden na patunugan ang kampanilya. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang Guardian of the Bell Valley, isang high-rankang monk. Sa pagkakita sa kanyang napakalaking laki, nagtaka ang Underlord kung ang taong ito ay tao pa ba. Si Aiden ay nakatayo na natigilan. Hindi pa siya nakakita ng isang tulad nito dati. Ang pagkakahawig sa isang bagay na hindi tao ay nakatulala sa kanya. Napagtanto na hindi na siya maaaring umasa sa Ring of Swiftness, kinuha ni Aiden ang kanyang espada, handa na para sa labanan. Binunot niya ang kanyang talam at magalang na hiniling kay Valley na umalis sa gilid. Si Valley ay tumawa lang, naaaliw na ang isang intruder ay naglakas loob na magbanta sa kanya. Gayunpaman, excited siya. Hindi pa siya nahaharap sa isang karapat-dapat na kalaban sa loob ng mahabang panahon, at sa paghusga sa aura ni Aiden, ang isang ito ay tila malakas. Si Valley ang unang umaatake. Hinaranggan ni Aiden ang suntok sa kanyang espada, ngunit ito ay mahirap. Ang purong pisikal na lakas ni Valley ay napakalaking. Sa katunayan, ito ay napakalaki na nalalampasan pa niya si Sidas sa kapangyarihan. Wala sa kanyang dalawang buhay ang nakaharap si Aiden sa isang kalaban na tulad nito. Si Valley, sa kabilang banda, ay malinaw na nag-e-enjoy sa kanyang sarili. Walang sinuman sa order ang naging malakas na sapat upang hamunin siya hanggang ngayon. Habang ipinapahayag ni Valley ang kanyang chaotic excitement, tuyong sinabi ng Underlord na kung sino man ang mas malakas, mas mukhang nababaliw sila. Si Aiden ay kinakabahang sumang-ayon, na nagsasabi na parang malas na lagi silang nakakatagpo ng mga baliw. Idinagdag ng Underlord ng may ngiti na baliw din siya. Hindi sumasang-ayon si Aiden dahil itinuturing niya ang kanyang sarili na medyo normal kumpara sa mga baliw na ito. Pagkatapos muli, si Valley ay handa na atakehin siya, ngunit alam na hindi siya tugma para sa kanyang kasalukuyang estado, nagpa siya si Aiden na ibigay sa kanya ang lahat ng mayroon siya. Kinuha niya ang kanyang shield, nagpaplano na harangan ang atake at sumalungat.
Gayunpaman, bago pa man niya makumplito ang kanyang estratehiya, natigilan siya nang makita ang sandata ni Valley na durugan ang kanyang shield. Sa susunod na sandali, siya ay itinapon sa hangin. Si Aiden ay bumagsak sa pader mula sa atake ni Val, dumudugo at nakahiga sa lupa. Si Valley ay medyo nasisiyahan, na nagkomento sa pagganap ni Aiden at nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya na hindi siya tumagal ng mas matagal. Ngunit masaya pa rin ito para sa kanya habang lumalapit siya, handa nang tapusin ang trabaho. Ipinahayag niya na tatapusin niya ang buhay ni Aiden para sa kanyang mga kasalanan. Gayunpaman, sa pagtataka ni Valley, gumagalaw pa rin si Aiden sa kabila ng kanyang nakamamatay na mga pinsala. Si Valley ay nabigla, hindi makapaniwala kung paano pa rin makikipaglaban si Aiden. Sinusuri niya ang sitwasyon, na napagtanto na itinago ni Aiden ang kanyang mana-infused sword sa loob ng usok, na nagpaplano na atakihin kapag pinababa ni Valley ang kanyang bantay. Humanga si Valley na sinubukan ni Aiden, ngunit nabigo na makita na hindi siya tumama. Itinaas ang kanyang sandata muli, inaasar ni Valley na si Aiden ay isang walang silbi na kabalyero ng walang kanyang espada. Ngunit pagkatapos ay nalito siya nang bigyan siya ni Aiden ng isang sarcastic smile. Akala ni Valley ay nabaliw na siya, na nakaharap sa tiyak na kamatayan na may ngiti na iyon. Ngunit sa susunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata nang napagtanto niya na ang espada ni Aiden ay hindi kailanman naglalayon sa kanya. Sa halip, narinig niya ang tunog ng isang kampanilya. Naintindihan ni Valley ang mga taktika ni Aiden nang marinig niya ito. Si Aiden, sa isang mahina na boses, ay nagtanong kung mayroon na siyang karapatan na makilala ang kanyang pinuno dahil tumunog na ang kampanilya. Gayunpaman, dahil sa pagod mula sa paggamit ng ring at sa laban, nawalan siya ng malay. Pagkatapos ng ilang sandali, binigyan si Aiden ng isang mahusay na hilang testament ng mga monks, na tumutulong sa kanya na mabawi ang malay at matuno ang kanyang pagod. Ang Underlord, gayunpaman, ay hindi nasisiyahan sa buong ordeal. Ang banal na enerhiya na ginamit sa proseso ng pagpapagaling ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit, at sa panahon nito, tiniis niya ang isang uri ng pagpapahirap. Nang may mayabang na ngiti, ipinapalagay ni Aiden na nararapat sa kanya iyon. Ang Underlord ay naiintindihan na naiinis sa ito. Sa sandaling iyon, sinamahan ni Valley si Hackle, ang vice leader ng Sacred Flame Order. Nagpakilala si Aiden. Sa pagtingin sa tao, nagtapos si Aiden na baka mali ang kanyang narinig tungkol sa kanya. Si Hackle ay tila mas mabait kaysa sa inaasahan. Iniisip ang impormasyon na mayroon siya sa hinaharap. Nalaman ni Aiden na si Hackle ay isang araw ay magiging huling pinuno ng order, na sa kalaunan ay magdudulot ng pagbagsak nito dahil sa korupsyon. Sa kabila nito, si Hackle ay mukhang medyo normal para sa isang tao na sa huli ay magdudulot ng pagkawasak ng 100 taong order. Si Aiden ay kinakabahang humingi ng paumanhin sa pagpasok, ngunit sinawalang bahala ito ni Hegel, na ipinapaliwanag na ayon sa mga patakaran, siya ang bisita. Sa sandaling iyon, ipinakita rin ni Valley ang kanyang mukha sa kanya, na nagpapabantay kay Aiden ng kaunti, ngunit binati pa rin niya si Valley pabalik, bagaman nag-aatubili. Pagkatapos ay inalok ni Valley si Aiden ng isa pang shield ng order dahil ang kanyang sariling shield ay nasira. Sinasawalang bahala ni Aiden ang alok habang sinasabi na ang kanyang shield ay may mga kakayahan sa regeneration at aayusin ang kanyang sarili. Sa totoo lang, ang shield ay orihinal na pag-aari ng Spirit Realm, kaya mayroon itong mga katangian. Gayunpaman, nagdulot ito ng malaking pinsala dahil sa patuloy na pag-atake sa gabi. Sa makatuwid, aabutin pa ng 4 na araw upang ganap na mag-regenerate. Hanggang noon, nagplano si Aiden na maging madali. Pagkatapos ay bumaling siya kay Hackle at hiniling na makilala ang pinuno dahil kailangan upang ayusin ang sitwasyon kina Joseph at Alice. Humingi ng paumanhin si Hackle na ipinapaliwanag na hindi posible na makilala ang pinuno dahil siya ay kasalukuyang hindi magagamit dahil sa ilang mga isyu. Sa halip, maaari niyang makilala ang pinakamataas na awtoridad na naruroon sa sandaling ito pagkatapos ng pinuno. Nagtataka si Aiden na mayroong isang bagay na mali dahil ayon sa mga patakaran, mayroon siyang karapatan na makilala ang pinuno pagkatapos tumunog ang kampanilya, na nagpapahiwatig ng isang espesyal na pangyayari.
Bukod pa rito, nais ni Aiden na makilala si Curdle, ang kasalukuyang pinuno ng Order, na kilala na isang matino at makatwira na tao. Bagaman ang mga pamamaraan ni Curdle ay madalas na mahirap intindihin sa isang tulad ng ating bayani, ngunit kinikilala ni Aiden na iniligtas niya ang kanyang buhay sa kanyang nakaraang buhay nang hindi humihingi ng anumang mga gantimpala. Kung si Aiden ay nasa kanyang lugar, inaasahan niya ang ilang uri ng kabayaran, kaya siya ay nakakuha ng palayaw na talos mula sa Underlord, na ang halimaw ng Underworld. Hindi gusto ni Aiden ang remark na ito, ngunit nangako siya na maliligaw sa Holy Potion, na nagpapahiwatig na ang Underlord ngayon ay kailangang tiisin ang anuman na darating. Pagkatapos ay ipinaalam ni Huckle kay Aiden na malapit na siyang makilala ang kasalukuyang pinakamataas na awtoridad, isang tao na may ranggo na mas mababa sa antas ng pinuno, ngunit sa itaas ng kay Huckle. Si Aiden ay nananatiling determinadong ibalik sina Joseph at Alice, bagaman ang kanyang pagiging usisero tungkol sa kung sino ang mas mataas na ranggo na tao ay patuloy na lumalaki. Habang nagpapatuloy sila, ipinaalam ni Hill kay Aiden na ang taong kanilang makikilala ay isang maliwanag na individual, na nagdaragdag lamang sa pag-aabang ni Aiden. Gayunpaman, nang pumasok si Aiden sa silid, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang nakikita niya sina Joseph at Alice na nakaupo sa isang marangyang mesa na nag-e-enjoy sa isang marangyang pagkain. Sa kanyang pagtataka, parehong yumuko sina Huckle at Valley sa harap ng individual na ito na lumabas na si Alice, na tinatawag siyang Saintess of the Sacred Flame. Ang panik ni Aiden ay nagsimula nang napagtanto niya ang grabidad ng sitwasyon. Sa wakas, pagkatapos mawala ang gulat, hinarap niya si Joseph nang may tingin na makakapatay, na humihingi ng paliwanag. Si Joseph, na laging kalmado, ay ngumiti ng kinakabahan at pagkatapos ay bumagsak ang bombshell. Siya ay muling nagpapakilala sa kanyang sarili. Ibinunyag ni Joseph na siya ay minsang isang miyembro ng Seventh Star Council, na naglilingkod bilang isang Master of the Sacred Flame. Si Aiden ay muling naiwang hindi makapagsalita, nabigla sa pagbubunyag na ito. Ang Seven Stars Council ay binubuo ng mga pinakadakilang apothecaries, na pinili mula sa pinakamahusay sa kanilang henerasyon. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala si Aiden na si Joseph ang pinakamahusay na apothecary na nakilala niya. Nagtanong ang Underlord, nagtataka kung bakit ang mga apothecaries na ito ay bahagyang mas mahusay lamang kaysa sa mga regular na doktor. Gayunpaman, ang totoo ay kinokontrol ng Sacred Flame Order ang lahat ng pinakamahusay na apothecaries sa kontinente, na nagbibigay sa kanila ng makabuluhang kapangyarihan sa mga pinuno at vice leaders. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maintindihan ni Aiden kung bakit ang isang tulad ni Joseph, na malinaw na nasa tuktok ng food chain, ay naninirahan sa isang slum area. Ipinaliwanag ni Joseph na bawat 40 taon ay may isang saint na ipinanganak at umakyat sa posisyon ng pinuno. Ang napiling saint na ito ay tumutupad sa kanilang mga tungkulin sa loob ng susunod na 40 taon at sa panahong iyon ay may mga bagong kandidato na ipinanganak na pinili ng isang divine mark. Gayunpaman, sa loob ng huling 10 taon, ang mga kandidato na ito ay pinapatay isa-isa mula sa mga bagong silang hanggang sa mga kabataan. Si Alice ay isa sa mga kandidato na ito, kaya kailangang tumakbo si Joseph upang protektahan ang kanyang anak na babae. Idinagdag ni Joseph na kailangan niyang bumalik pagkatapos marinig ang balita ng isa pang catastrophic event. Nanlaki ang mga mata ni Aiden sa hindi paniniwala, nagtataka kung ano sa mundo ang maaaring maging kasing catastrophic ng kamatayan ng mga saint candidates. Ang isang lumalagong pakiramdam ng takot ay gumapang sa kanya dahil mula sa kanyang kaalaman sa nakaraang buhay, ang panahong ito ay dapat na maging isa sa kapayapaan para sa Sacred Flame Order. Ilang araw na ang nakalipas, isang grupo mula sa Sacred Flame Order ang dumating upang kunin sina Joseph at Alice. Gayunpaman, sila ay tinanggihan ng pagpasok dahil hindi nila maaaring kunin ang mga bisita ni Aiden nang walang pahintulot niya. Ang monk na nangunguna sa grupo ay galit na galit. Nagtalo siya na kahit na pag-aari sila ng pamilya ng duke, wala silang karapatan na makialam sa negosyo ng order. Hiningi nila na ibigay ni Aiden ang kanyang mga bisita. Sa loob ng ilang sandali, ang magkabilang panig ay nagpalitan ng mga mainit na salita hanggang sa binuksan ni Joseph ang pinto at nagtanong kung maaari silang mag-usap ng pribado.
Sumang-ayon ang monk, ngunit si Joseph ay malinaw na galit. Hiningi niya na malaman kung paano nalaman ng taong ito ang tungkol sa kanilang kinaroroonan, at kung alam na niya, bakit hindi siya dumating ng mas maaga. Ipinaliwanag ng monk na inakala niya na patay na sila. Hanggang kamakailan, walang ibang bata na may divine mark na ipinanganak. Ngunit pagkatapos ng pagkawasak ng Ceres Guild, nagsimula silang magduda sa kanilang lokasyon at nalaman ang tungkol dito. Siya ngayon ay inutusan na ibalik sina Joseph at Alice. Nakipag-usap si Joseph sa kanya na hindi na kailangan na maging agresibo. Bukod pa rito, sa pagpatay sa mga saint candidates na hindi pa niresolba, hindi niya maaaring ipanganib ang pagpapadala kay Alice sa ganoong lugar. Ngunit ipinahayag ng monk na wala siyang pagpipilian kundi ibalik sila, kahit na sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang pinuno ng order ay nagkasakit at bumagsak. Ngayon sa kasalukuyan, kinumpirma ito ni Joseph sa ating binata, na idinadagdag na ang order ay nahaharap na sa mahihirap na panahon. Ngunit ngayon, sa pagkahulog ng pinuno sa sakit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga monks na pagalingin siya, lumala ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, ang order ay nasa bingit ng pagkawala. Ang bagong plano ay gisingin si Alice bilang bagong saint sa loob ng 4 na araw at gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan upang pagalingin ang pinuno. Ito ay inaasahan na muling magsusunog sa order at posibleng ibalik ang dating lakas nito. Humingi ng paumanhin si Joseph kay Aidan sa hindi pagpapaliwanag ng lahat ng mas maaga. Sa pagtingin sa mukha ni Aidan, napagtanto niya na baka galit si Aidan. At sa katunayan, galit si Aidan, ngunit hindi kay Joseph. Sa halip, siya ay lubos na nag-aalala. Paano magiging ganoon kasakit si Curdle, ang taong nagligtas sa kanyang buhay sa kanyang nakaraang buhay? Ito ay ang parehong kaganapan na sa kanyang nakaraang buhay ay nangyari 3 taon mula ngayon. Nagsimulang magtaka si Aidan kung siya ang dahilan ng timeline disruption na ito. Nagawa ba ng kanyang mga aksyon na lumikha ng isang ripple na nagbago sa takbo ng mga kaganapan? Pagkatapos ng isang mahabang pagtigil, pinoproseso ni Aidan ang lahat at nagdesisyon na manatili hanggang sa matuklasan niya ang dahilan sa likod ng pagbabagong ito sa timeline. Ang Underlord, tulad ng dati, ay natatakot sa ideya ng pananatili sa banal na lugar na ito. Ngunit pinatahimik siya ni Aidan, na ipinapaliwanag na kung mas maaga nilang matagpuan ang ugat ng problema, mas maaga silang makakaalis. Kaya walang saysay na magreklamo. Nang maglaon, sinamahan ni Valley si Aidan sa silid kung saan ang pinuno ay binigyan lamang ng 5 minuto upang makilala siya. Sa sandaling pumasok si Aidan sa loob, siya ay tinamaan ng isang mabahong amoy na agad na nagpagulo sa kanya. Ang paningin kay Curdle sa ganoong masamang estado ay nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailanman nagawang bayaran ang utang ni Curdle para sa pagligtas sa kanyang buhay. Ngayon sa bagong buhay na ito, desperado siyang gawin ito. Ngunit sa sandaling pinoproseso niya ang kanyang mga emosyon, nakaramdam siya ng isang nakakatakot na enerhiya na nagmumula kay Curdle. Isang enerhiya na kakaibang pamilyar, bagaman hindi niya maialis ito. Pinaalalahanan siya ng Underlord na dapat niyang makilala ito dahil sa kanyang mga nakaraang buhay na karanasan. Si Aidan ay nagulat, na napagtanto na hindi niya matukoy ang enerhiya. Ang Underlord, sa kanyang karaniwang tuyo na tono, ay nilinaw na ito ay isang curse. Hindi lang anumang curse, kundi isang subtly crafted na curse. Karaniwan, ang mga tao ay hindi ito maaaring makita, ngunit maaari ni Aidan dahil sa kaluluwa ng Underlord sa loob niya. Idinagdag ng Underlord na ang curse na ito ay na-layer sa paglipas ng panahon, na dahan-daang sinisira ang katawan ni Curdle mula sa loob. Nakikinig ng mabuti, agad na nagtapos si Aidan na dapat mayroong isang mole sa order na responsable para dito na maaaring isang dark mage na unti-unting nagtatayo ng curse tulad ng isang slow poison. Kahit nasa kanyang nakaraang buhay, si Curdle ay malamang na pinatay ng isang ganoong curse sa halip na natural na pagkasira. Ang pagkaunawa ay tumama sa kanya ng husto. Siya ay natakot na isipin kung gaano kalalim si Curdle ay ipinagkanulo. Ngayon ang focus ni Aidan ay nagbago. Kailangan niyang maghanap ng isang paraan upang sirain ang curse na ito.
Ipinapaliwanag ng Underlord na imposible na alisin ang curse na ito, kahit na may isang malakas na caster dahil ang curse ay malalim na naka-infuse sa katawan ni Curdle. Gayunpaman, ang isang Dark Mage na lubos na nakakaintindi sa istruktura ng curse ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na sirain ito. Mayroon ding posibilidad na si Alice na may kanyang napakalaking banal na kapangyarihan ay maaaring pagalingin siya. Ang impormasyong ito ay nag-aalala kay Aidan, lalo na tungkol kay Alice. Kung ang caster ay alam ang kanyang potensyal na alisin ang curse, maaari siyang maging isang target. Nagdesisyon siya na ipaalam kay Joseph ng maaga upang si Alice ay mas maprotektahan. Ngunit ang kanyang mga iniisip ay naantala ng isang malakas na hiyaw at sa takot, agad niyang nakilala ang boses. Ito ay pag-aari ni Alice. Siya ay sumugod patungo sa pinagmula ng sigaw at di nagtagal ay natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang silid kung saan sina Joseph at ang iba pa ay nagtipon na. Si Joseph ay sinusuri siya at tila walang anumang mga palatandaan ng isang intruder o atake. Nagtanong si Aidan kung ano ang nangyari at isang panic maid ang nagpapaliwanag na wala siyang ginawa maliban sa patayin ang kandila upang palitan ito. At pagkatapos ay nagsimulang sumigaw si Alice. Naalaala ni Aidan na sa palasyo, laging natutulog si Alice na may mga ilaw na nakabukas. Nagtataka siya kung siya ay nakakaranas ng PTSD mula sa kanyang oras sa pagkabihag. Binalingan niya si Joseph at humiling ng isang sandali na mag-isa kasama si Alice. Sumang-ayon si Joseph na pinapayagan siya ng oras. Si Alice ay nanginginig sa takot, paulit-ulit na sinasabi na ayaw niyang mamatay. Itinaas ni Aidan ang kanyang kamay patungo sa kanya, dahan daw ang tinitiyak sa kanya na hanggat mayroon siyang proteksyon, kahit ang Underlord ay hindi siya maaaring saktan. Sa kanyang paghihirap, niyakap siya ni Alice at nagsimulang umiyak. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay kumalma, at nagtanong si Aidan kung paano ang kanyang pakiramdam. Tiniyak niya sa kanya na maayos siya, ngunit ipinagtapat niya na nagkakaroon siya ng mga pangalawang pag-iisip tungkol sa pagiging isang saint. Ipinapahayag ni Alice na sa mga kwento, ang mga saints ay matapang at malakas, ngunit hindi siya sigurado kung maaari niyang mabuhay hanggang sa ganoong mga inaasahan. Ang lahat ng gusto niya ay bumalik sa kanyang teritoryo at maglaro kasama sina Cassie at Choco. Tinapik ni Aidan ang kanyang ulo at sinabi sa kanya na bata pa rin siya. Kahit na sa tingin niya ay nakita na niya ang sapat, hindi niya talaga naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang saint. Pagkatapos ay nagtanong siya kung may alam siya tungkol sa mga saints. Ngumiti si Aidan, masaya na sumagot, at ibinunyag na siya ay kaibigan ng isang saint. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang masakit na alaala ng kanyang pagtataksil ang nag-flash sa kanyang isipan, at pinigilan niya ang kanyang sarili sa pagsasabi ng higit pa. Pinipilit siya ni Alice na magpaliwanag, ngunit sa halip ay dahan-dahang tinapik ni Aidan ang kanyang ulo, na tinitiyak sa kanya na hindi niya kailangang maging mabait at matapang sa lahat ng oras upang maging isang saint. Ang mga saints ay tao rin, at okay lang na magpakita ng mga emosyon. Kung gusto niyang umuwi, libre siyang gawin ito. Usisero, nagtanong si Alice tungkol sa kanyang kasaysayan sa saint, nagtataka kung magkaibigan pa rin sila. Kinumpirma ni Aidan na hindi. Nagtanong siya kung bakit na nag-iwan sa kanya na panandali ang hindi makapagsalita. Pagkatapos ng isang maikling pagtigil, nagsinungaling siya, na gumawa ng isang kwento upang masiyahan ang kanyang pagiging usisero. Nang matapos siya, naramdaman niya na mentally drained siya na parang katatapos lang niya ng isang mahirap na sesyon ng pagsasanay. Kahit ang Underlord ay tila sumasang-ayon sa kanya. Hindi nagtagal pagkatapos, dumating si Joseph kasama si Hackle, na nagtatanong tungkol sa kanyang anak na babae. Tiniyak ni Aidan kay Joseph na maayos ang lahat at maaari niyang makilala si Alice. Nang makapasok si Joseph, bumaling si Aidan kay Hackle at nagtanong kung bakit siya narito pa. Inabot ni Hackle ang kanyang kamay, na nagpapasalamat kay Aidan sa pagliligtas sa buhay ni Alice. Magalang na tinanggap ni Aidan ang kanyang pasasalamat, na sumagot na ito ay kanyang tungkulin. Gayunpaman, sa sandaling kinamayan ni Aidan si Hackle, nanlaki ang mga mata ng Underlord sa alarma. Nakaramdam siya ng dark energy na nagmumula kay Hackle at
Mabilis na tinawag si Aiden sa kanyang lumang pangalan. Ibinunyag niya na si Hackle ay isang dark mage, na ikinabigla ni Aiden. Pagkatapos pasalamatan si Aiden, nagtungo si Hackle sa basement ng Order, na naging stronghold para sa mga dark mages. Naiinis siya, na sumusumpa sa katotohanan na ang kanyang plano ay nasira dahil kay Alice. Nagsisisi siya na hindi niya siya pinatay ng mas maaga nang nalaman niya na nakatakas ang kanyang ama. Sinubukan siyang pakalmayan ng kanyang subordinate, ngunit si Hackle ay wala sa mood para dito. Tinanong niya ang mga special guests na inaasahang darating sa lalong madaling panahon. Ang subordinate ay sumagot na darating sila sa lalong madaling panahon, at kapag dumating na sila, sasamahan niya sila kay Hackle. Ang plano ni Hackle ay ipa-assassinate sa intruder si Alice sa panahon ng awakening ceremony. Pagkatapos nito, sigurado siyang makontrol ang Order at maging pinuno. Nang walang kamalay-malay sa kanya, nasaksihan ni Aiden ang buong pangyayari. Nagduda na siya na mayroong isang dark mole sa Order, ngunit hindi niya inaasahan na si Hackle ang isa. Ang Underlord ay mayabang na nagkomento na nararamdaman niya ito sa sandaling hinawakan ni Aiden ang kamay ni Hackle. Ang mga dark mages ay nagbibigay ng demonic energy. Si Aiden ay nagmura sa ilalim ng kanyang hininga, na napagtanto na maaaring mayroon pang mas maraming dark mages sa bilog ni Hell. Ngunit isang bagay ang hindi niya maintindihan kung bakit pinabilis ni Hackle ang paghina ni Curdle kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Nagtataka siya kung anong mga pagbabago sa timeline bukod sa pagliligtas kay Alice ang maaaring humantong sa ito. Ngunit una, kailangan niyang malaman kung sino ang inimbitahan ni Hackle. Samantala, sa labas ng Order of the Sacred Flame, sa labas ng nayon, isang misteryosong figure ang lumabas at nakilala ang isa pang tao. Ang monk ay humiling sa bagong tao na samahan siya sa loob. Ang bagong dating ay sumanghal sa kaguluhan na ginawa ng monk. Ipinagtanggol ng monk ang kanyang sarili, na ipinapaliwanag na nagmamadali sila sa mga bagay dahil kay Alice. Hindi nila inaasahan na makakaligtas siya sa kanilang plano. Samantala, tahimik na sumunod si Aiden sa monk na sinisipsip ang bawat salita. Ang boses ng bagong tao ay tila pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito narinig dati. Bigla, inihayag ng monk na ang commander ng misteryosong taong ito ay makakakuha ng malaking benepisyo mula sa pamumuno ni Hackle sa hinaharap. Ang bagong tao, na malinaw na galit, ay hinawakan ng monk, ang kanyang tono ay matalim sa banta, na binabalaan siya na maging maingat o harapin ang mga seryosong kahihinatnan. Ang monk, na nagpupumilit na huminga, ay nagmakaawa para sa awa, at ang tao ay sa wakas ay binitawan ng kanyang pagkakahawak, na nagpapahintulot sa monk na huminga. Habang ang figure ay lumalapit, ang puso ni Aiden ay lumaktaw ng isang pintig. Ang pagkilala ay bumaha sa kanya nang sa wakas ay nabunyag ang mukha ng tao. Ito ay walang iba kundi si Benage Hima, ang Red Knight. Ang isip ni Aiden ay naglalaban, na pinagsasama-sama ang mga fragments ng kanyang nakaraang buhay. Sa buhay na iyon, si Benage ay naging isa sa mga subordinate ni Sylvita. Ang parehong Sylvita na nangako na alisin ang order ng mga Dark Mages. Ngayon, nagiging malinaw kay Aiden na ang korupsyon ni Sylvita ay mas malalim kaysa sa naunawaan niya. Ang lahat ng nagkamali sa timeline na ito ay maaaring masubaybayan pabalik sa mga aksyon ni Sylvita. Ang Underlord, na nakakaramdam ng pagkalito ni Aiden, ay nagtanong kung ano ang makukuha ni Sylvita mula sa pamumuno ni Hackle. Ang mga iniisip ni Aiden ay naging matalim, na napagtanto na hindi lamang hinahabol ni Sylvita ang kapangyarihan para sa pangalan ng kanyang pamilya. Kailangan niya ito upang patatagin ang kanyang posisyon. Sa kapangyarihan ni Hegel, madaling umakyat si Silva sa pinuno ng kanyang pamilya. Ngunit ang mas nakakagulo ay ang pag-iisip sa papel ni Der. Sa timeline na ito, iniligtas ni Aiden si Der, na isang bagay na hindi niya ginawa sa nakaraan, at ito ay para sa mga plano ni Sveda. Nagsisimulang bumangon ang galit sa loob niya. Gaano kababa ang Sva? Ang kanyang mga iniisip ay naputol nang nakaramdam siya ng paggalaw sa likod niya, ang kanyang mga instincts ay kumikilos. Napagtanto ni Bajig na narinig ni Aiden ang usapan, bigla siyang bumaling upang harapin siya, isang nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata. Bago pa man mahawakan ng sword aura ni Baha ang ating binata,
lumukso siya sa himpapawid upang umiwas. Habang nasa himpapawid, sinuri niya na mayroon pa ring impulsive at explosive swordsmanship si Badge. Agad na sumugod ang monk patungo sa kanya, na nagpapabantay sa kanya na hindi siya makakagalaw sa labas ng gusali ng order. Ngunit si Badge ay tumingin ng masama sa monk dahil siya ang nagpahintulot kay Aiden na sumunod sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanya na mawala, na nagpatakot sa monk at nagpatakbo sa kanya. Pagkatapos ay bumaling si Ben H sa ating binata, na sinusuri ng malakas na hindi siya maaaring maging isang ordinaryong tao, sa paghusga sa paraan ng kanyang pagtatanggol sa kanyang espada. Si Aiden ay sumagot ng vaguely, na nagsasabi na ayaw niyang sabihin sa kanya ang anumang bagay. Doon, ngumiti si Badge ng malawak, na nagpa siya na magkaroon ng ilang kasiyahan sa pakikipaglaban sa kanya. Samantala, naiintindihan ni Aiden na si Benage ay wala sa kanyang league at sinusubukang tumakas, ngunit ang swordsmanship ni Benage ay hindi nagpapahintulot ng anumang silid para dito. Nang may ngiti, sumigaw siya na malamang na hindi natatagal si Aiden. Sa loob ng ilang sandali, pareho silang nakikibahagi sa isang matinding labanan ng espada. Samantala, kahit ang Underlord ay nagulat na makahanap ng isang tao na mas walang pagpipigil kaysa kay Talos o Aiden. Sumang-ayon si Aiden sa kanya dahil sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa niya nakilala ang sinuman na mas baliw kaysa kay Bunge. Bukod pa rito, si Benage ay nasa mastery level na ng kanyang sword aura. Ang mas masahol pa, si Aiden ay nasa isang disadvantage. Hindi lamang siya mas mahina kaysa kay Bina, ngunit hindi rin niya maaaring gamitin ang kanyang shield sa sandaling ito. Mabilis siyang bumubuo ng isa pang plano upang makalabas sa gulo. Sa ngayon, kinilala na ni Benjage na ang swordsmanship ng ating binata ay kahawig ng sa kanyang commander. Upang mapalakas ang plano, tinawag ni Aiden si Benage sa kanyang buong pangalan, na ikinagulat niya. Nang may tawa, inaakala ni Badge na dapat siya ay isang tao mula sa panig ni Dare. Tahimik na humingi ng paumanhin si Aiden kay Dare sa kanyang isip habang nagpapas siya na maglaro kasama. Nagbanta si Aiden na parehong sina Bunge at ang kanyang master ay tiyak na haharap sa mga kahihinatnan para sa pag-involve ng mga Dark Mages sa kanilang mga plano. Galit, inatake siya ni Bunge muli upang patahimikin siya, ngunit umiwas muli ang ating binata. Habang hinaharangan at iniiwasan ang ligaw, baliw na mga suntok, napagtanto ni Aiden na baka hinukay lang niya ang kanyang sariling libingan sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na siya ay henchman ni Dare, isang bagay na lalo lamang nagpapawalang pagpipigil kay Bina. Dahil sa pagiging Crimson Knights, si Badge ay nagiging mas impulsive pa. Sa gayon, siya ay nagiging mas marahas at mas walang katinuan, hindi makapag-isip ng tuwid, kahit na hindi nagiging seryoso. Ano ba ang nangyayari sa paligid ni Bunge sa kanyang impulsive madness? Pagkatapos, nang may baliw ng ngiti, hinamon ni Bina si Aiden na counterattack, na kumbinsido na hindi niya siya maaaring talunin sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa susunod na sandali, nagulat siya na napagtanto na nagkakaroon siya ng nosebleed. Sa paggamit ng kanyang tuliro na estado, agad na inatake ni Aiden siya sa sword aura. Nagawa ni Bunge na harangan ito, ngunit hindi sa loob ng matagal. Nagsisimula siyang mawalan ng balanse. Si Aiden ay mayabang na nakangiti, matagumpay na nagamit ang kanyang pangunahing kasanayan, ang resonance. Ito ay isang banayad na teknik na nagagambala ang panloob na mana flow ng kalaban sa bawat oras na ang kanyang espada ay bumangga sa kanilang mana wave. Ito ay mabagal at halos hindi nakikita sa una, isang bagay na karamihan sa mga kalaban ay itinuturing na isang ilusyon, ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging isang nakamamatay na lason na kumakain sa kanilang core. Sa kabila nito, si Aiden ay medyo nakasimangot, naiinis sa kung gaano ka-absurdly malakas si Benage. Nakatayo pa rin siya, kahit sa ilalim ng epekto ng mana disruption. Sumigaw si Badge na hindi siya maaaring talunin ni Aiden sa mga maruming trick at hinihiling niya na makipaglaban ng seryoso. Si Aiden ay walang baalang sumagot na kung gusto siya ni Badge, dapat siyang dumating at kunin siya. Ito ay lalong nagpagalit kay Badge at sinumpa siya muli. Ang ating binata ay kalmadong sumagot na siya rin ay dog ni Sylvita at hindi dapat maliitin ang lakas ng knight.
Ngayon si Benage ay galit na galit sa ideya na ang isang tulad ni Aiden ay naglakas loob na kunin ang pangalan ng kanyang commander ng Caswall. Sa pag-provoke sa kanya ng higit pa, nilate ni Aiden na dapat siya ay natatakot. Sa susunod na sandali, mayroon siyang itinapon sa mukha ni Benage. Agad na hinaranggan ni Benage ito, na sumanghal na si Aiden ay alam lamang ang mga maruming trick tulad ni Dare. Ngunit pagkatapos ay natigilan siya, na napagtanto kung ano ang itinapon. Ito ay isang smoke bomb na ngayon ay basag, na naglalabas ng isang makapal na ulap ng usok sa paligid niya. Galit, sumigaw muli si Bene. Ngunit sa oras na nagsisimulang lumino ang usok, nagulat siya na makita na si Aiden ay wala na ginamit ang takip upang maglaho. Habang tumatakbo si Aiden, bumubulong ang Underlord, na nagtatanong kung talaga bang nagpaplano siyang tumakbo sa halip na manatili. Sumagot si Aiden na wala siya sa kondisyon upang labanan ang isang espada o isang knight nang walang kanyang shield. Ang pinakamahusay na magagawa niya ay antalahin ang paghabol ni Benage na may kasanayan at oras. Tahimik siyang nagpapasalamat kay Cassie para sa mga smoke bombs na ginagawa niya para sa kanya, kahit na palagi siyang bumubulong tungkol dito. Gayunpaman, ang kanyang pangunahing dahilan para sa pag-urong ay hindi lamang upang tumakas kay Benage, kundi upang habulin ang Dark Mage. Ang nasabing mage ay tumatakas na, sinusubukang maabot si Hackle at iulat na mayroong isang mole sa order na alam ang kanilang lihim. Ngunit bago pa man niya ito magawa, nahabol siya ni Aiden at sinaktan siya ng isang pag-agos ng sword aura. Kinabukasan, si Hackle ay natagpuan sa underground cave sa ilalim ng order. Siya ay nanginginig sa galit. Hindi lamang ang priest na dapat na magdala sa kanya ng isang knight na ipinadala ni Sylveta ay naglaho, ngunit ang Sylveta Knight mismo ay hindi kailanman nagpakita. Nagsisimula siyang magtaka kung siya ay ipinagkanulo. Anuman ang pagkabigo ng kanyang plano, nagdesisyon si Hackle na pigilan ang awakening ceremony ni Alice sa anumang halaga. Pagkatapos, isang masamang ideya ang tumama sa kanya. Nagdesisyon siyang gamitin ang ating binata bilang isang scapegoat.